The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all away. So will it be also at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken, the one will be left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken, and the one will be left. Therefore stay awake, for you do not know on which day the Lord will come. Be sure of this, if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken in two. So too, you also must be prepared. For at an hour you do not expect, the Son of Man will come." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This responsorial psalm invites us to go rejoicing to the house of the Lord. But it comes with a condition. It comes with a condition. Hindi ko alam no kayo maliliit, pag sinabing uwi na ang tatay mo, darating na ang tatay mo, darating na ang nanay mo, dalawa ang nararamdaman mo. Kung mabait ka, masaya ka. Pero kung meron kang nabasag, meron kang ginawang kalokohan, ang pagdating ng magulang mo, nakakatakot. Hindi po ba? Merong exam. Dalawa lang rin ang pakiramdam niyan. Kung naghanda ka, masaya ka. Kung hindi ka nag-aral, kinakabahan ka. Kung meron kang interview, dalawa lang rin yan. Kung naghanda ka, masaya ka. Pag hindi ka naghanda, malungkot ka. Mga minamahal na mga kapatid, ang saya ay depende sa paghahanda. Advent is about preparing ourselves as we wait for something to come. The greater importance, the greater the preparation. Anong problema natin mga Pilipino? Pag tayo iniimbitahan at hindi natin gusto ang pupuntahan, darating ka ba? Tingnan ko. Yan ang sagot ng marami. Pupunta ka ba? Tingnan ko. Anong oras ka darating? Maya-maya. Ba't hindi ka pa naalis? Malapit na. Bakit? Hindi mahalaga. Hindi po ba, anak? Marami sa atin nalilate sa misa, pero hindi nalilate sa sine. Marami sa atin nalilate sa misa, hindi nalilate sa kainan. Marami sa atin mahilig umattend ng binyagan, pero wala sa seremonya, nasa reception. At ilan sa atin ang iniimbitahan at sinasabi doon, RSVP. Walang sumasagot. Dumadating lang. Di po ba, no? Minsan, merong isang pari nagbiro. Nagbiro sa kanyang imbitasyon. Ha? Nagpadala siya ng imbitasyon sa kanyang anniversary. Hindi niya nilagay RSVP. Patawarin niya ako sa aking sasabihin. Pero sinulat ito ni Father. Sabi niya, putang ina, sumagot kayo. Ha? Oh, natawa kayo. Hindi po ba, ano? Oh. Mga minamahal na mga kapatid, kasi wala tayong pagpapahalaga. Wala tayong pagpapahalaga. Pakiramdam natin, meron tayong panahon sa lahat ng oras. Walang nakakalam. Walang nakakalam. Ang naghanda lamang ang masaya.
Hindi po ba, ano? Ang naghanda. Hindi ibig ko sabihin, yung naghanda ng kakainin. Naghanda, nag-prepare. Di po ba, ano? Bakit marami ang naghirap ng pandemic? Hindi dahil nagkasakit. Walang inipon. Walang inipon. Ang tawag ng kabataan, YOLO. You only live once. Kaya kung anong pera mo, gastusin mo na. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Ang problema, buhay ka pa. Wala ka ng pera. Hindi po ba? Ano? Kaya nga nasabi nila, huwag kang malulungkot na wala kang pera. Kasi yung pera, hindi naman nalulungkot na wala ka. Mga minamahal na mga kapatid, anong paghanda meron ka? Ang sabi sa unang pagbasa, merong higit na pag-asa kapag merong paghahanda. Ang paghahanda ay depende kung gaano kaimportante ang iyong pinaghahandaan. Magkakapatid na kumakain, sabi nung nanay ng ikakasal, huwag niyong kakalimutan, sisikip ang gown sa darating na kasal. Di po ba, ano? Maraming ganyan. Naghahanda lang, nagda-diet lang dahil may gown na susuotin. Di po ba, ano? O, kumain ng kumain. Hindi kasya ang siper. Ha? Tinahi lang sa likod. Namumutok-mutok ang damit. Tinatakpan na lang ng bulaklak sa picture taking. Bakit? Nagpabayai. Lahat naman. Ang feeling natin pag Pasko, kainan ng kainan. Huwag mong kakalimutan na kung ano man ang kakainin mo ngayon, meron niyang kinabukasan. Kahit gaano kasarap ang chocolate, a moment in your lips, forever in your hips. Di po ba, ano? Kaya bago magsimula ang Pasko, magtimbang kayo. Kaya pagkatapos, pagdating ng New Year, magtimbang din kayo. At pag nalaman nyo na bumitak ang timbangan, alam mong sinong may kasalanan. Di po ba, na? Mga minamahal na mga kapatid, hindi kasalanan ng damit kung sumisikip. Kasalanan yan na nagsusuot. Di ba? Sabi ng kanyang Mrs. Darling, parang maliit ang ating salamin. Ang sabi ni Mr., hindi, darling, malaki ka lang talaga. Nagagalit kayo pag pinapaalalanan, di po ba, ano? Pero marami sa atin, takot na takot pag darating ang executive check-up. Ang dami nga nagpapaprayer eh. Father, pagdasal mo naman ako, meron akong executive check-up. Ay, ano ngayon? Father, baka may makita. Dapat nga may makita. Kasi kung may nararamdaman ka at walang makita, cancer yan. Hindi po ba, no? At least may nakita. Kaya bago mag-executive check-up, diet. Di po ba? Dadayain ng husto para magandang resulta. Mga minamahal na mga kapatid, yan ang problema natin eh. Nandadaya sila noon, nangurakot sila noon, nakakulong sila ngayon, magpapamisa sila. Anong ipagdadasal ko? Di ba? Minsan may pumunta dyan. Father, mayroon na po akong warrant. Ipagdasal mo naman, Father, na huwag akong makulong. Ang hirap maging pare ngayon. Ha? Anong ipagdadasal ko? Di ba? Na hindi sila makita ng polis. Konsentidor pa ako ngayon, di po ba, ano? Nakasama ko sa nagdadasal sa bawat misa. Ikulong ang dapat makulong, di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, lahat ng ginagawa, merong patutunguhan. Tandaan yan. Ituktok nyo yan sa utak ng inyong mga anak. Kung sila'y tamad ngayon, ang kanilang bukas ay mahirap. Tandaan niyo yan. Sabihin niyo sa mga anak ninyo, kung hindi sila mag-aaral, ano ang kanilang bukas? Di po ba, anak? Yung iba nga,
Hindi pa nakakapagtrabaho, humihingi na ng sahod. Ang kapal, di ba? Wala ka pang napapatunayan, humihingi ka na ng sahod. Mga minamahal na mga kapatid, magkaibang school sa trabaho. Tandaan nyo yan. At darating ang araw, hindi ka na malakas. Kaya nga, hindi po ba ano? Ang hirap nung late ka sa misa, sorry for the words, bato-bato sa langit, ang tamaan buti nga. Di po ba? Late ka sa misa, magpupumilit kang gumanya sa tabi, baka pwedeng sumingit dyan. Excuse me, late ka, nanay. Di po ba? Kawawa naman yung gustong umupo ng maayos. Kahit nga sa eroplano, kagagaling ko lang sa pilgrimage. Nakaupo akong ganyan. Sabi nung lalaki, if you don't mind transferring because I want to sit with my wife, excuse me, di ba? Mag-asawa pala kayo, sana nag-check-in kayo ng maaga. Hindi po ba? Late kayong dumating, bubusisiin yung buong eroplano para kayo ay magkatabi. Pwede ba? Ang kapal. Ang problema natin ngayon, we are so entitled. And we have forgotten that things are privileges and not simply a right. Hello? Gising pa kayo? Ngayon, ang tanong, ano ang pinahahanda sa inyo ng Diyos? Ano ang pinahahanda sa iyo ng Diyos? Don't simply entertain the thought that Advent is all about coming. One of the sad reality, many Advents as we grow older is an Advent of going away. Let me repeat that. As we grow older, many of our Advents are going away and letting go. As we are children, Advent is all about coming. The coming of gifts, the coming of ninongs and ninangs, the coming of food, name it. When you are young, Advent is all about coming to you. But when you reach a certain age, Advent becomes a time of going away. An aging parents will pass away and they will not be there on Advent anymore. Ang Pasko noon ay tawanan dahil pagdating na maraming minamahal. Pero sa mga matatanda, ang Pasko ay mga pagluha dahil ang dating nandyan na ay wala na sila. Kaya nga, ano ang iyong pinaghahandaan? Maraming masaya habang naghahanda ng Pasko, pero maraming lumuluha dahil sa araw ng paghahanda, nasa hospital sila, hindi nila alam kung lalabas pa ang mahal nila sa buhay. Take note, brothers and sisters, Advent is a way to prepare, a way of waiting, knowing what is more important. As I always say this, when priorities are clear, decisions are easily made. We failed to prepare because we have failed to prioritize. Amen. I always say this. Pag ikaw ay namatayan, ang pinakamalungkot ay hindi yung ikaw ay namatayan. Hindi yung araw ng lamay. Ang pinakamalungkot ay ang unang Pasko. Ang unang birthday na wala na sila. This morning, I caught myself with tears
Because last February, we lost our brother. Hinahanda namin, ako ang aking sarili, na wala na siya sa Paskong ito. Pero ang pinakamahirap ay, ang aming matandang magulang, 93 years old, anon ang sasabihin namin pag hinanap siya? Sapagkat ang kasayahan ng mga matatandang magulang ay hindi ang handaan, kundi ang kompleto ang bilang ng anak. My brothers and sisters, Advent is not only about the coming, it also about the letting go and the losing of somebody you love. The more important, the better preparation. As we always say this, we hope for the best, we pray and expect the worst. Hindi lahat ng tao nakangiti ngayong Pasko, sapagkat may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. At kung ano man yan ang magsasabi sa Salmo Responsorio kung gaano kasaya ang meron ka sa pagdating ng Pasko. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.